Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo, masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid, sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-11 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin ay may pamagat na The Bible, ang Biblia. Sa aklat na ito mga kapatid, mababasa natin ang mabuting balita na tinanggap natin mula kay Kristo. Ano nga ba ang mabuting balita? Ano nga ba yung good news na dapat nating ipamalita, ipagkalat at ibahagi sa lahat ng mga tao? Ang good news mga kapatid o ang gospel ay ang pinakasentro, ang pinakamahalagang bagay na ipinauunawa sa atin ng Biblia. At ito ay patungkol sa pagkakaroon natin ng pag-asa. Pag-asa na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo, dahil sa kanyang ginawa. Ano ba ang ginawa ni Kristo na mababasa natin sa Bible? Lilinawin natin yan sa susunod na episode mga kapatid dahil bago yun, kailangan muna maging malinaw sa atin bakit ba tayo naniniwala sa sinasabi ng Bible o sa mga nababasa o mababasa natin dito. Dahil kung hindi tayo naniniwala na ang mga nakasulat sa Biblia ay katotohanan, mawawalan ng saysay ang lahat mga kapatid. Dahil walang anumang nakasulat dito ang seseryosohin natin. Kaya napakahalaga po na maging malinaw muna sa atin na totoong ang Biblia ay mga turo at aral mula sa Diyos na niloob niyang ma-preserve sa loob ng ilang libong taon upang mabasa ng lahat ng henerasyon. Basahin po muna natin yung ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 and verse 17. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ganito i-define ni Apostol Pablo mga kapatid ang kasulatan. Ilan sa mga dahilan bakit ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos at dapat natin paniwalaan historically true and correct ay dahil hindi ito basta isinulat lamang. It is a collection of books compiled together, pinagsama-sama na may pag-aaral ng mga Bible scholar. Ang mga Bible scholar mga kapatid, ito yung mga taong inilaan ang kanilang buhay, most of it sa pag-aaral at pagsasaliksik ng katotohanan patungkol sa mga pinagsama-samang kasulatang ito. From the original text, ang Hebrew sa Old Testament at ang Greek sa New Testament. Sinisigurado din nilang accurate or reliable ang mga napapublish na translation ng Biblia. Pangalawa mga kapatid, isa pang dahilan or patunay na ang Bible ay tunay na mula sa Diyos ay ang mga prophecy na nasulat dito at ang fulfillment ng mga prophecies na to. Kung ito hindi mula sa Diyos, walang katuparan sa mga prophecy na to ang makikita natin. But it's not like that. Ang mga bagay na binanggit sa Old Testament, after how many years natupad at yung katuparan na yun, mababasa natin sa New Testament at ang iba'y patuloy pa nating nakikita at napatutunayan sa panahong ito. Nasulat din yon sa iba pang mga historical books. Pangatlo, naniniwala tayo sa Bible because of its author. Sino ba ang author ng Bible? Marami pong iba-ibang author ang Biblia. Nandyan si Moses na pinaniniwala ang nagsulat sa first 5 books ng Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandyan din ang mga propeta, sina Prophet Samuel, sila King David, Solomon, and many other from the Old Testament. Sa New Testament naman, ang mga apostol, ang author nito like Peter, Paul, John, at iba pa. Paano naging patunay ang mga taong ito sa katotohanan ng Biblia? Una, ay dahil hindi lang sila basta nagte-testify ng kanilang mga personal na karanasan, kanilang mga nakita at narinig. Kung babasahin natin mabuti ang Biblia, of course with the guidance of the Holy Spirit, makikita natin kung gaanong karunungan ang mapupulot natin dito. Katotohanan, karunungan, historical facts in different point of views, poetic songs, parables, proverbs, different revelations. Kung iisipin ano po mga kapatid, isinulat ito ng mga normal at pangkaraniwang tao lamang. Publikano, mangingisda, tent maker, pastol. Tignan natin mga kapatid Kung ang nasulat sa Biblia ay mga turo kung paano mangisda,
paano magkarpentero, paano gumawa ng tolda. Maaari nating sabihin sinulat nila ang mga kasulatang ito out of their own understanding, based on their own will. Pero hindi ganon. Ang mababasa natin dito ay mga kasulatang puno ng mga kamanghamanghang bagay. At hindi lang yun, mababasa din natin kung paano tinalikuran ng mga alagad si Kristo nung ipako siya sa krus, kung paano naging makasalanan si Pablo bago siya maging apostol, paano nagkasala sila Haring David at ang iba pa. Kung ito'y gawa lang ng tao sa sarili niyang kagustuhan, maaaring hindi na nila isama ang mga bagay na ito. Ang point mga kapatid, katotohanan ang sinasabi ng Biblia. At ang mga taong nagsulat nito ay guided ng Holy Spirit. Katulad ni Moises, isa pang halimbawa. Nasulat ang Genesis hindi dahil matalino si Moises. Actually, wala pa siya during the time of creation. Patunay na isinulat at nasulat ito ni Moises sa gabay ng banal na spirito. And we need that same guidance in order for us to truly understand the Bible when we are reading it. That is one fact about the Bible. It is written with the guidance of the Lord. We must read it also with the guidance of the Lord. Ang Biblia ay nasulat based on evidences, based on witnesses, therefore it was written based on facts. At niloob ng Diyos na ang Biblia ay manatili sa loob ng ilang libong taon, ma-preserve at mabasa natin magpahanggang ngayon, kahit napakatagal na nang masulat ito. Dahil ang mga nakasulat dito ay hindi lang para sa mga tao noong panahon na yon, kung hindi maging para sa atin at sa mga susunod pa. Ang Biblia at ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay isa sa mga pamamaraan ni Lord upang abutin tayo. Basahin natin, pahalagahan natin, tanggapin natin ang mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon at sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.